Yan, grabe. Sobrang maraming salamat Coach Vincent Arcales na napakalupit. Isa sa, ano ko din, pinaka-idol na leader ng Cebu. Yes, okay. So, congratulations sa lahat ng mga Ka-Prime International. Yes, so excited po ako sa inyo guys, lalo na sa mga awardees. I-consistent nyo lang yan kasi pag na-consistent nyo yan, na-habit nyo yan na every ganitong big event, parati kayong na-awardan, sigurado yan na papunta ka sa success mo. Okay, so hindi ko na papatagalin, mag-share po ako kasi sobrang excited ako na mag-share ng success story ko para sa inyo, and I'm sure guys, lahat ng bagay may purpose po yan. Sa mga nandito, grabe, alam ko na lahat ng bagay may purpose at bakit ikaw yung nakinig ngayon kasi darating yung time ikaw na naman yung magpapakita or mag-i-inspire ng maraming tao or magpapakita ng resulta mo. Okay, Christopher Buscato, yan, computer engineer by profession. Okay, so yan po ako dati nung na-invite ako, nakita nyo sa left side, sobrang itim, di ba? Sobrang walang pera, wala talaga akong pera guys. Engineer po ako by profession pero wala akong pera. Tatlo po kaming magkakapatid, ako lang po yung eldest, pero ako yung pinakagwapo kasi ako lang yung lalaki. Lahat ng mga kapatid ko, babae sila. So wala silang choice, ako yung pinakagwapo. So bakit ba ako nagka-resulta sa uno? Dahil po yan sa pinagdaanan ko. Kasi broken family po ako. Yung mama at papa ko, naghiwalay po sila at doon ko naranasan yung hirap ng buhay. At yung nakita mo, yung nasa gitna, yan yung mama ko. Talagang sobrang laki ng pangarap ko para sa kanya. Gusto ko talaga mabigay ng magandang buhay para sa kanya. Gusto ko iparanas yung pinaka-the best life para sa kanya. So yan, after po ako nakapag-graduate, nakapagtrabaho po ako, and for 7 years of my life, hindi ko po nakuha yung pangarap ko. Yung pangarap ko, pangarap pa din. At buti na lang na-invite ako sa ganitong negosyo. At nung time na na-invite ako sa ganitong negosyo, doon po ako nabaliw, doon ko na nasabi sa sarili ko na mayroon pa palang pag-asa na makuha ko yung pangarap ko. And you know what guys, nung time na na-invite ako, wala talaga akong pera, pero may pangarap po ako. At to make the long story short, sineryoso ko po yung business kasi sobrang laki ng pangarap ko, kagaya ng mga nakikinig ngayon. Kasi yung pangarap natin, yung house and lot, cars, travels, diba? Ang tawag sa iba dyan is dreams. Actually, hindi po yan dreams. Ang tawag po dyan, karapatan. Karapatan mo po na makuha mo yung lahat ng pangarap mo kasi once ka lang po mabuhay dito sa mundo, di ba? So, karapatan mo talaga. So, ano ba yung pinakamayaman na lugar sa mundo? Di ba? So, ang pinakamayaman sa lugar sa mundo is sa cemetery. Bakit cemetery? Kasi ang daming taong yung pangarap nila doon na nila nalagay sa cemetery, di ba? So dito guys, di ba? Nandito na tayo sa opportunity. Huwag kang papayag na hindi mo makuha yung pangarap mo. Huwag kang papayag na ilibing mo na lang yung pangarap mo sa cemetery. Kailangan kunin mo yan kasi karapatan mo yan. And yun nga, kahit sa anong sipag-tsaga mo, pag hindi siya right opportunity, wala pa ding mangyayari. At napakaswerte mo kasi nandito ka na sa isa sa pinakamagandang opportunity na pwede mo talaga makuha yung pangarap mo. At ang pinakamalupit, nasa grupo ka pa na pinakamalalakas na power couple, di ba? Si Coach Chai at saka si Coach Vincent Arcales na napakabait. Isipin nyo guys, pwede po naman na hindi na nila gagawin to, pero ginagawa nila kasi gusto nila na makuha din ay yung pangarap nyo, di ba? So concern sila sa'yo, sobrang love na kanila, kaya mag-comment kayo dyan na thank you Coach Vincent at Coach Chai. I love you kayo dyan kasi ito yung talagang totoong pamilya. Bakit? Hindi po tayo magkakapatid, hindi tayo magkadugo, pero ito yung totoong pamilya kasi nagtutulungan tayo, nag-i-inspire tayo, di ba? Nagpupush tayo bawat isa para makuha yung pangarap natin, di ba? So yun nga, to make the long story short, nung time na nakita ko to, sabi ko, grabe, hindi ko na bibitawan to, itoto ko na kasi sobrang gigil ako na makuha yung pangarap ko. And yan po ako, di ba? Sobrang taba ko, sobrang laki ng tiyan ko, and buti na lang dahil sa mga products natin, habang tumatagal, mas lalo ako mababata. Yan, alright. So, guys, gusto ko lang itong i-share sa inyo. Di ba, engineer ako by profession, pero bakit po ako nagseryoso sa business? Bakit po kinalimutan yung pagka-engineer ko? Dahil po sa 4 na rason. At gusto ko po na itong 4 na rason, itanim mo to sa isip mo at itanim mo to sa puso mo. Kasi pag itanim mo to sa isip mo at sa puso mo, sigurado po ako na magiging successful ka sa negosyo natin, makukuha mo yung pangarap mo dito. Okay, number 1 reason, bakit po sineryoso yung business? Number 1 is law of leverage. Itong law of leverage, ito yung sikreto ng mga big-time businessmen, di ba? Ibig sabihin ng law of leverage, you multiply your time through other people. So yan yung ginagawa natin dito. Kasi, bigyan ko kayo ng example, di ba, sa McDonald's, kumain ka ng McDonald's, di ba, nag-order ka doon. Sinong nag-take ng order, di ba, yung cashier? Sinong nag-prepare ng food, di ba, yung mga empleyado? Pero nung time na nagbayad ka sa McDonald's, ang tanong, yung may-ari ng McDonald's, kumita hindi? Yes, kumita. Pero
yung tanong, yung may-ari ng McDonald's, nandun ba siya? Wala siya doon, pero kumikita siya. Ibig sabihin, ang may-ari, posible natutulog, nagbabakasyon, nag-i-enjoy, kasama yung pamilya na, pero kumikita siya. Ang tawag ko dyan, law of leverage. Gusto nyo ba ng ganon? O sige, pwede naman. So mag-franchise ka McDonald's, Jollibee, or 7-Eleven. Tanong, meron ka bang milyon? Wala, kasi kung gusto mo i-apply ang law of leverage, kailangan mo magpapalabas ng milyon. But napakaswerte natin kasi sa business natin, ang ina-apply natin, law of leverage din. Pero ang puhunan mo lang is only 9148. Doon ako nabaliw. Sabi ko, grabe, sobrang ganda. Same lang ng system ng mga big time businessman. Pero yung puhunan napakaliit, di ba? Right? So, nung time na naintindihan ko to, sineryoso ako, di ba? So, kaya nga, nag-invite ako ng mga kaibigan ko. Yan yung purpose ko kita mag-invite para makakuha tayo ng mga business partner natin. So, kung gusto mo magka-law of leverage, guys, kailangan meron kang mga ka-business partner na ka-teamwork mo, di ba? Na para lahat kayong kikita. Kasi yun din yung ginagawa ng mga negosyante sa labas. Di ba? Kumukuha sila ng tao. Pero kukuha sila ng tao, yung mga tao magtatrabaho para sa kanila, sila lang yung yayaman. Tama? Bibigyan nila ng sahod, pero sila lang yung yayaman. So dito, kukuha din tayo ng tao, pero hindi magiging empleyado natin, magiging business partner natin. Na lahat tayo equal opportunity na pwede natin makuha yung mga pangarap natin. So alam mo guys, nung naintindihan ko to, tinodo ko at yan, dumami po yung mga ka-business partner ko. So, ang napakaganda, itong mga tao na nakita nyo sa harap nyo, ito yung mga ka-business partner ko na, hindi ko sinasahuran sila. Pero ang maganda, meron silang chance na makuha yung pangarap nila. Di ba? Kaya yan yung purpose na kukuha tayo ng tao, kailangan may sasali sa'yo sa negosyo para lalaki yung negosyo, para magra-run yung system. So, ibig sabihin, kahit natutulog ka, nagbabakasyon ka, nag-i-enjoy ka, kumikita ka. Gusto niyo ba ng ganon? Siyempre, kung gusto mong ganon, kailangan sipagan mo, di ba? Kailangan trabahuin mo. Normal talaga, kahit saan naman trabahuin mo talaga eh. Ang maganda dito, pag tinarbaho mo to, ang kapalit, pangarap. Di ba? Pangarap ang kapalit dito, kaya itodo mo guys. At alam mo, nung time, before po ako na-invite sa uno, wala talaga akong pera. Pero dahil meron akong pangarap, ginawan ko siya ng paraan, yung puhunan. At during that time, malapit po akong ikasal. So, na-invite ako March, okay? Pero pumunta ako sa office April lang. Nag-invite po sa akin yung mama ko. Di ba? So, yung mama ko, inindyan ko po siya 1 month. Pero hindi siya tumigil. Parati niya akong in-invite and March niya ako in-invite. Pag April, sumipot ako sa office. Nung nakarating ako sa office, nakita ko yung opportunity. Doon ko na nasabi sa sarili ko na may pag-asa pala. So, malapit na yung kasal ko noon kasi yung kasal ko is August. Then, nakapunta ko sa office April. So, April, nakapunta ko sa office April, May, June, July, August 8 yung kasal ko. So 3 months na lang yung chance, di ba? But you know what guys, yung 3 months na yon, tinodo ko, hinataw ko, sineryoso ko lang yung negosyo, bawal excuses, focus lang ako sa pagpalaki ng negosyo ko. Kasi kailangan ito yung gagawin nyo. Focus ka, paano magpalaki sa negosyo. Huwag kang mag-focus sa excuses. Marami kasing nakafocus sa excuses kaya walang resulta, puro na lang excuses. Di ba? So dito, ang ma-master mo, yung negosyo mo, hindi yung excuses. Kung gusto mo ko yung pangarap mo, kailangan i-master mo yung negosyo mo. So yan yung ginawa ko. And you know what guys? To make the long story short, in 3 months time, doing the business. Di ba? Kasi nag-work pa ako during that time. 3 months time doing the business kahit part-time ko lang siyang ginawa. Kumita po ako ng almost 300,000. Grabe. So you know what? Yung kasal ko, nakuha ko po. Yan. So dahil lang po yan sa business natin, di ba? Grabe, sobrang nakakabaliw kasi during that time, sa Bohol po yan, Bohol Tropics po yan, Grand Ballroom. Yan yung isa sa venue na pinakamahal doon. Bohol Tropics, isa po yan sa pinakamahal sa Bohol, di ba? Dati wala akong pera, wala akong puhunan eh. Pero dahil sa business natin, grabe, di ba? Nakuha ko yung kasal ko at nagtuloy-tuloy na po siya. So, after a month, kumita ako 258,000, 264,000, 398,000, 293,000, 481,000. Sipin mo, nakuha ko na yung kasal ko, yung income ko nagtuloy-tuloy. Bakit po yan? Bakit po nagtuloy-tuloy? Dahil po yan sa law of leverage. System na yung gumagalaw para sa'yo. Di ba? At isipin mo guys, cash deposit slip, that's 519,000. Kada deposit ko lang ng 500,000, meron na naman dumating na check, almost 80,000. Di ba? Grabe. Sobrang sarap lang ng feeling na after ng kasal namin, di ba? Tuloy-tuloy yung income. Yan yung the best. Kasi guys, marami namang kinasal sa labas pero hindi madali, di ba? Yung iba nga di ba? After ng kasal, maraming utang. Pero kami po, praise the Lord po, grabe. After ng kasal, wala kaming utang at nagtuloy-tuloy pa yung income. At ito, after a year, di ba? Na-awardan po ako ng top earner ng buong company, Millionaires Club, nasabay ko po yan. At grabe, even until now, top earner. Bakit po nangyari yan? Siyempre, dahil kay Lord. Kasi siya lang po nagbigay lahat ng blessing. Basta tayo guys, focus lang tayo sa trabaho. Di ba? Huwag kang magreklamo. Di ba? Kasi pag nakita ni Lord na deserve ka, ibibigay niya. Kaya si Lord po, hindi niya ibibigay kung ano yung gusto mo. Ibibigay niya kung ano yung deserve mo. Kaya kung ikaw, hindi ka pa nagkaresulta ngayon, hindi mo pa deserve. Basta bigay mo lang best mo guys para sa pangarap mo. I'm sure, ibibigay ni Lord yan lahat ng blessing na karapat dapat para sa'yo.
So ito po guys, i-goal nyo to na maging top earner kayo ng buong company, di ba? I-goal nyo na every awarding ng grupo nyo, dapat awardee ka. Huwag kang papayag na tagapalakpak ka lang, huwag kang papayag na ordinaryo ka. Dapat, kailangan nakatatak yung pangalan mo, di ba? So yun, nagtuloy-tuloy and nakabili kami ng sasakyan. Okay? So, sarap ng feeling, di ba? Yan yung sasakyan namin. Oh, at brand new, top of the line na Fortuner, di ba? Grabe guys. Okay. Nakabili kami ng first na house and lot. Okay? At ito yung pangalawa naming house and lot. Nakatira na kami ngayon sa isang high-end na subdivision. Ang nakakabaliw, lahat ng kadalasan, mga kapitbahay namin dyan is mga foreigner po. Kasi yung foreigner, mahilig po sila sa nature, di ba? That's overlooking. So, yan yung nakita nyo. Yan yung clubhouse namin. So, meron siyang infinity pool. Habang naliligo kami, makikita namin yung dagat, bukid, sobrang napaka-overlooking. At alam mo dati, nung single pa po ako, nakatira lang po ako sa isang squatter area. Pero ngayon, grabe, praise the Lord talaga. Kaya kung ano nga yung sitwasyon mo ngayon, di ba? Temporary lang po yan. Okay? Ilaban mo kasi alam ko, deserve mo po na mabigay mo yung magandang buhay para sa pamilya mo. Okay? So, yan yung bahay namin. Alright? Okay? So, yan yung sinabi ko, overlooking. Yan yung makikita namin every morning. Makita yung dagat, bukid, grabe, sobrang sarap. Okay? So, yan po. At yan yung sa loob ng bahay namin na nakakabaliw lang. Mga ilaw po dyan. Lahat po yan remote control. Grabe no, remote control lahat. Okay? So yan yung mama ko, di ba, na isipin mo yung mama ko, social na, naka-wine-wine na. Di ba? Alam mo guys, grabe. Yung mama ko, yan yung isa sa motivation ko bakit ko tinodo yung negosyo. At sinabi ko sa mama ko, ma, meron na naman kaming goal na pangatlong house and lot talaga, yung glass house talaga, yung pinaka-dream house namin. Sabi ng mama ko, wow, ganda yan na. Kasi guys, nung nakabili ako kami ng first house and lot namin, tinatira namin yung mama ko doon. Okay? Yung pangalawa naming house and lot, doon din siya nakatira kasi magkasama kami. Then gusto namin, sa pangatlo naming house and lot, gusto namin na doon din siya tetira. So sabi ko sa mama ko, ma, grabe ma, sobrang ganda. Sabi ng mama ko, alam mo sabi ng mama ko, na pag darating yung time na yon, buhay pa kaya ako na? Sabi niya, buhay pa daw siya. Sabi ko, syempre, mabuhay ka pa nun. Di ba? Kaya, alam mo guys, grabe. Last year lang po, yung mama ko, nawala po siya last year. But alam mo guys, namatay yung mama ko. Pero kahit namatay man siya, from the bottom of my heart, talagang masasabi ko sa sarili ko na nabigay ko yung the best life na kailangan or deserve para sa mama ko. Na napasyal ko siya, nabigay ko sa kanya yung magandang buhay, napa-experience ko sa kanya, na nakatira siya sa isang high-end na subdivision, di ba? Napasakay ko siya sa brand new na high-end din na sasakyan. So bottom line, kahit nawala naman siya, at least na-experience niya dito sa lupa yung magandang buhay. Ikaw, tanungin kita, di ba? Nabigay mo na ba yung the best life para sa parents mo? Di ba? Kung hindi pa, guys, ito do mo, i-merit mo. Huwag kang papayag na darating yung time na magiging successful ka tapos sabihin mo sa sarili mo, sayang, di ba? Kaya habang nandyan sila, ito do mo, i-merit mo na. Huwag mo nang patagalin, okay? So, napakaswerte mo sa may mga parents pa dito, kaya ito do mo guys, kasi I'm sure, pag ito do mo, mabigay mo yung magandang buhay sa parents mo, grabe, sobrang lahat, bayad talaga, yung sakripisyo, bayad talaga yan lahat, okay? So yan during pandemic, sipin mo, pandemic, pero nakabili kami ng property investment na naman. So ganun ka-power yung law of leverage. Kasi yung income magtuloy-tuloy po yan. Okay? So ito yung pangalawa, be your own boss. Sipin mo guys, dati nung nag-work pa po ako, slave po ako sa sarili ko. Gusto kong matulog, pero dapat akong gigising kasi mag-work pa po ako. Diba? Gusto kong kumain, hindi pwede kasi kailangan ko pa maghintay ng break time. Tama? So, tinodo ko yung negosyo at alam mo yung nabigay sa amin ng business natin, naging boss po kami sa sarili namin. Okay? Pumasyal po kami kahit saan. Every year po, pumapasyal po kami sa iba't ibang country. Diba? Kaya na ang malupit, kasama pa yung anak namin. Diba? So, yung anak ko dyan, 4 years old pa siya, pero nakapasyal siya sa Hong Kong Disneyland. Diba? Nag-enjoy na po siya kasama namin. So, yan, every year po, pumunta kami sa kahit saan country. Diba? Ang malupit, habang pumapasyal kami, nag-enjoy kami, kumikita kami. Diba? Yan yung reward ng law of leverage pag tinarbaho mo talaga. So yan, yung mga, at isipin mo, 7 years old yung anak ko, nag-request siya na, Daddy, pwede punta tayo sa Hong Kong. So doon kami, bumalik kami doon. Nag-celebrate kami sa birthday niya sa Hong Kong Disneyland. O, diba? Sobrang nakakabaliw. At, yan. Ngayon, pandemic, diba? Nag-enjoy kami kasama ng mga business partner namin na sila din, boss na din sila sa sarili nila. Okay yan, pupunta kami Virgin Island. Grabe guys, okay? At ngayon naman, this coming October, pupunta na naman kami sa Bali, Indonesia. Mag-i-enjoy na naman kami doon, di ba? Habang nag-i-enjoy, kumikita kami. Gusto niyo ba ng ganun? So gusto niyo ng ganun, kailangan seryosoin mo, di ba? Itodo mo. Dapat i-goal mo, every day may pay-in ka. I-goal mo, every week may pay-in ka. So bakit ako nagka-resulta ng mabilis? Kasi ang ginawa ko po, nag-15 stores po ako. Kaya kung ikaw, hindi ka pa 15 stores or yung tinatawag nating game plan, dapat guys, makipag-game plan ka sa coaches mo, okay? Basta tanungin mo lang yung coach mo, ano ba yung game plan, coach? Kasi yung game plan, yan yung sekreto para mas mabilis kang kikita ng malaki. Okay? So, 14 po kami ng mga ka-business partner ko na grabe, mag-enjoy kami doon sa Hong Kong, sa Bali Travel Indonesia. Okay, Bali Travel, Bali Indonesia.
Alright, so 49,000, 2 days income habang nasa bahay lang, di ba? Grabe, 316,000, di ba? 128,000, 176,000, 103,000, 17 days, di ba? That's top 32, okay, top 27, okay, top 1 ng buong Visayas. So, ang masarap lang guys, pag marami kang pera, marami kang taong matutulungan. Di ba sinabi ko, nakatira lang kami sa isang squatter area. Alam mo guys, bumalik kami doon, namigay kami ng mga pang celebration nila sa New Year kasi that's December. So grabe, sarap lang ng feeling na nakita ko sila, di ba? Sobrang saya nila. At alam mo, nung time na nag-start pa ako sa business, meron akong mga kaibigan, mga ka-close friend ko, in-invite ko sila. Pero hindi sila sumali. At alam mo guys, nung time na binalikan ko sila, ganoon pa din yung buhay nila, di ba? So yan, binigyan namin sila ng yan, mga for celebration. Kaya grabe talaga guys, sobrang sarap. Huwag kang papaya guys na darating yung time, ganun pa din yung buhay natin. Dapat i-goal natin na may progress po yung buhay natin kasi love tayo ni Lord eh. Yan yung purpose ni Lord, nabigyan tayo ng magandang buhay, tama? So pag marami ka ng pera, dapat share your blessings, alright? So ito yung pangatlo, chance. So sa labas kasi kung gusto mong maging successful, ang daming requirements, di ba? Di ba? Dapat kailangan ka na magaling na doktor, kailangan ka magaling na negosyante, ang daming kailangan na requirements. Pero dito sa business natin, ang requirements mo lang dito, kailangan may pangarap ka lang, di ba? At pag may pangarap ka, kailangan lang, yung requirements dito, willing ka lang na trabahuin yung negosyo mo. Okay? So yan yung mga business partner ko na nabigyan ng tsansa na dating walang-wala pero ngayon meron na din silang mga sariling resulta nila. Okay? So yan, mga kumikita ng malaki, yan, kumita ng 2 million, di ba? Mga negosyante, mga empleyado, tambay, OFW. So dami guys, alright? So mga dating walang-wala po yan. Okay, yan yung mga transaction namin. Okay, everyday po yan. So dami. Kaya huwag kang papayag na wala kang production. Kailangan i-goal mo na productive ka kasi negosyante ka. Okay, at ito yung advice ko sa iyo. Huwag mong isipin to na part-time mo lang, extra income mo lang. Isipin mo, kailangan yung mindset mo dito, negosyante ka, nagne-negosyo ka. At yung negosyo mo, big-time business to. Di ba? Kaya kung big-time business yung mindset mo, yung galawan mo pang big-time din. Hindi ka mahiya, di ba? Hindi ka papayag na wala kang pay-in, di ba? Hindi ka papayag na walang mangyayari kasi yun nga, negosyante ka. Di ba? So yun yung mga transaction namin. At ito yung maganda. Grabe, mga cheque. Yan, nakakabaliw, cheque. Di ba? Marami naman kumikita sa labas, malaki din yung kinita nila, pero wala silang oras sa pamilya. Ano yung nakakabaliw sa negosyo natin? Grabe, habang kumikita ka ng malaki, kasama mo yung pamilya mo. Hindi mababayaran ng pera yan, di ba? So yan yung mga cheque. Alright? Okay? At ito yung pang-apat, legacy. Di ba? Yung sacrifice mo dito, yung hirap pagod mo dito, pag nagkaresulta ka, grabe guys, mapapamana mo yan sa pamilya mo. At hindi lang sa pamilya mo, even sa mga taong na-invite mo sa negosyo. So yung taong na-invite mo sa negosyo, what if yayaman yan? Di ba? Pag yayaman yan, di ba? Yung pamilya niya, matutulungan. So bottom line, pag meron kang na-invite dito, hindi lang isang tao yung natulungan mo, pati pamilya niya, at pati circle po nila. Di ba? So yan yung maganda sa negosyo natin. Yan yung apat. Huwag mo itong kalimutan guys. So ito yung family ko na sobrang mahal na mahal ko. Kaya guys, gawin mo itong negosyo hindi lang para sa sarili mo. Kasi kung para lang sa sarili mo, pag nadadown ka, nadidiscourage ka, mag-quit ka. Di ba? Ang bilis mong mag-quit. Pero pag ginawa mo to para sa pamilya mo, guys, kahit ano pa yung pinagdaanan mo sa buhay, itodo mo talaga, ipaglaban mo talaga kasi alam mo, para sa pamilya mo. Di ba? Kaya always go back to your deepest why. So, before I end, okay, ito po yung sabi ni Lord, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So naniniwala po ako dyan guys kasi sa uno po, grabe, ang dami ng yumaman at darating yung time, ikaw na naman yung iayaman. So before I end, meron lang po akong apat na message or word para kailangan mong hindi kalimutan. Okay, number 1 is persistent ka lang. Huwag kang papayag na hindi mo makuha yung mga business partner mo na mga alas, di ba? Todo mo lang, kagaya ng mama ko, persistent niya akong in-invite, hindi niya ako binitawan, until such time, nakuha niya ako. Kahit 1 month ko siyang in-dyan, nagpatuloy pa din siya, kaya nga, yun yung resulta. At yung pangalawa, consistent ka lang, dapat? Dapat consistent lang sa pag-refer, sa pag-invite, or sa pag-share ng opportunity. Huwag kang mainip, alright? So yung pangatlo is, patience ka lang guys, kasi darating yung time na magkakaresulta ka talaga dito. At yung pang-apat, focus ka lang sa goal mo. Focus ka sa goal mo na kailangan may pay-in ka, productive ka sa negosyo. So yun lang po yung apat na kailangan mo gawin. Okay? At ito din, vitamin C. 3 vitamin C. The first C is yung communication. Makipag-communicate ka sa mga coaches mo, right? Ikaw din mag-message sa kanila, mag-good morning ka, magtanong ka, diba? Communicate ka. At yung pangatlo is yung cooperation. Magkipagtulungan ka sa mga coaches mo para mas mabilis kayong magkaresulta. Okay, communication. At yung pangatlo, yun, inulit ko, consistency. So yun lang po guys. Maraming salamat sa oras niyo. Congratulations sa inyong lahat. I'm so proud of you guys. At darating yung time, alam ko na papitodo nyo to.
papasok din kayo sa Uno Top Earner. Darating yung time na sa grupo nyo sa Prime International, di ba? Kayo yung isa sa pinakamaraming top earner ng buong Uno talaga. So, congratulations in advance and God bless po sa ating lahat. God bless. Thank you po.